Ngayon, pagdating naman kay Leonard, syempre, kukuha ka rin ng kaposisyon niya kasi yung every position niya, pinag-aralan na ng coaching staff yan eh. Okay? Kung hindi ka kukuha ng kaposisyon niya, baka ulangin ka sa isang posisyon, ma-over ka naman sa isang posisyon, di ba? Pinag-aaralan yan eh. So nakikita ko dyan, yung nababanggit dalawa nakikita ko dyan, yun nga si Jaylen Brown. Alam mo si Jaylen Brown, kamador yan, and alam mo bang Celtics, isa sa defensive team ngayon, nasa top 5 yan eh. So, as a team, may depensa na. At yun din tinitingnan ko, yung depensa, ano may tutulong ni Jaylen Brown, although he's averaging around 23 points, pero dito, hindi mo na kailangan yun eh. Okay? Delay siya lang kasi may mga ano ka dyan, di ba? Designated na kamador na mangyayari, di ba? So, dito, parang disente naman palang dumipesa rin si Jaylen Brown. At wala siyang ego. Yun ang problema, yun ang maganda. Alam mo pare, di ba, even sa NBA, no? Minsan nakikita mo, kahit rookie, nakikipag-away sa veterano eh. Bakit? Yung mga ego eh. Yung mga antics sila, tapos yung mga mabilis. Eto, napakatayinig, di ba, soft-spoken. May konting gulang, pero hindi siya mayabag na parang grandstanding. Ano lang to, trabaho lang ito, trabaho lang. Okay? Sintaas siya ni Leonard, 6'6 din, at medyo hefty, 223 pounds and 27 lang kalakasan, di ba? Ang isa ko pa nakikita, ito si Scottie Barnes. Okay, ng Raptors. Okay, 22 lang ito. 6'7 din halos ni Leonard. Okay, magaling din dumepesa to na pag-usapan dati to no start ng season na talagang basically makulit sa loob ito, matati ka ng bola, mga passing lanes, Kasi ito, 6'7", ang wings pa nito pare, 7'3". So, 7'3", 6'7", mahaba yung kamay, di ba? Parang, kumbaga, ang tawag natin dito, parang unggoy, di ba? Parang ang haba ng kamay, di ba? So